So mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, meron lang akong konting i-share sa inyo na sa tingin ko makakatulong kapag merong rattling sound na nararamdaman sa ilalim ng manibela mga paps. Okay? Alam naman natin na syempre kapag suspension parts medyo mahirap minsan, magka-trial and error ka. May pagkakataon na pinpoint na natin yung problema. Halimbawa, okay na yung ibang suspension parts, nagpalit tayo ng rack and pinion, yung steering rack assembly, goods naman yung setup, pero may kalampag pa rin. Tignan nyo to mga paps ha. Ito yung U-joint, yan. So ito yung U-joint. Bali ito, yung nakakonekta sa manibela, dito. Tapos dito nakakonekta naman sa sa steering rack, sa pinion mga paps. Okay? So ito yung sa pinion, ito yung sa manibela. So kung halimbawa, okay na yung adjustment nyo ng rack and pinion nyo, mahigpit naman, tapos meron pa ring alog. Ang gagawin nyo mga paps, i-check nyo yung bolt dito at saka yung bolt dito. Ipapakita ko sa inyo mga paps kung ano yung epekto ng hindi mahigpit na bolt dito o kaya dito. Makikita nyo kung paano aalog yung paano magra-rattling sound yung nasa ilalim ng manibela mga paps. Yung sa area ng intermediate shock. Okay? So pakita ko sa inyo mga paps. So yan, yan? Maluwag yan mga paps ha. Maluwag yan. Yan yung gagawin ko ha. Pakinggan nyo maigi. Pakinggan nyo maigi ha. Pakinggan nyo. Yan. Naririnig nyo? Parang may kalog, di ba? Kasi maluwag yan. Maluwag, maluwag. Okay? So, ang gagawin ko, hihigpitan ko yan. Yan. Hindi ko hihigpitan ng todo, Hindi ko hihigpitan ng todo, yan. Saka yung sa baba, higpitan ko rin. Pero hindi todong-todo. Pakinggan nyo, Mahigpit yan, pero hindi pa todong-todo. Okay? So, tingnan nyo mangyayari, Kapag hinigpitan ko to ng todo, yan. Maobserbahan nyo, yung tunog mawawala dito, lilipat naman sa ibaba. Yan. Yung tunog yan, nanggagaling dito sa baba. Ito. Ayan o. Kung actual yung magagawa to, maririnig yan mga paps. Okay? So, yan. Gawin ko, kita ko ulit. Yan, higpit ko to. Hindi pa todo to hindi pa todo higpit. Yan. Yan. Buwasan, di ba? So, ang gagawin ko, hihigpitan ko na yan mga paps, pareho. Susin ko lang Ayusin ko na higpit mga paps. Kakat ko muna yung video. So, kinat ko muna yung video kasi para makabuelo ko, hinigpitan ko isa baba. Tingnan nyo Yan. Ay. Yan. Tanya. Ay. So, yan. Yan. So, mararamdaman nyo yung kalog dito mga paps. Kapag maliwag yun, para magre-resonate siya dito sa area ng steering wheel. Yan. So mga paps, hanggang dito lang yung video na to. Sana kahit paano itong video na to, nakatulong to. Sakali man na may rattling sound pa rin kayo, kakapagawa nyo lang, okay naman adjustment. Double check nyo yung higpit, baka mamaya medyo maluwag lang. Kahit isang side lang yung lumuwag dyan, malaki posibilidad na magkaroon kayo ng rattling sound, gaya kanina ng ginawa ko sa video. So bukod na sa higpit, yan, i-check nyo rin kung maganda yung play nito. Yan, tignan nyo. Tayo nyo naman yan Okay, so ito, nilagyan ko ng grasa. Ayan. Tapos ito, sa bandang manibela, ito yun, sa steering column. Kapag binaon nyo yan dyan, yung pinaka-butas ito, so yung pinaka-pagpapasukan yan dito, galing sa steering column, tatagos yan hanggang dito. Ngayon, kaya mahalaga may mark
Dito sa baba, kapag pinasok nyo yung sa pinion dito, hindi siya sasagad hindi siya lalabas dito. Okay? So magiging sagad na doon. Hindi na siya tatama dito. So yun lang yung masasabi ko rito mga paps. I-double check yung marking. Importante yan. Yan, importante. Yan. Tapos yung higpit. Tapos yung plane nito. Papaalala ko lang, yung sa rack and pinion kasi, hindi ko nasama sa dating video. Sa pinion, 'di ba sa steering rack assemblies, yung pinion na part, yung haba noon, pag brand new replacement, mas mahaba siya ng konti, okay? Kung sakali man na may marking kayo dito, nilagyan niyo ng marking, tapos nilagyan niyo ng marking yung yung original nyo, paano pag brand new replacement na kakabit nyo? So ang mangyayari niyan, isasagad nyo na lang hanggang dito sa dulo. Pero mas maganda pa rin kasi talaga na magkasukat yung haba nung brand new replacement sa steering rack assembly. Kung sakali man na hindi magkasukat, tansyahin nyo. Baka mamaya kasi, although hanggang may sagad naman dito, may sagad, hindi naman tatagusan dito. Tingnan nyo rin kung tama yung pagkaka-setup nyo. Tapos papaalala ko ulit, yung pagmamark nito, gumamit kayo ng liquid paper o kaya permanent marker. Yung tutorial ko kasi, nagkamali ako, ang ginamit ko ay temporary, yung marker lang. So, habang nag-overhaul ako ng rack and pinion ng steering rack assembly, syempre hindi maiiwasan na magrasahan, mapawisan, kaya nabura. So, gumamit kayo ng permanent mga paps. Lagi ko pinapaalala sa inyo yan. Permanent marker. So, yun lang mga paps. Sana nakatulong tong video na to. So, paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.